Babalik po sa Pilipinas. Opo, babalik po sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos siyang dalhin siya sa The Hague, the Netherlands. Pero bago po natin talakayin ng malawakan itong pagbabalik niya sa Pilipinas, ay atin po munang balikan itong nangyari sa kanya. Siya nga po ay dinala doon dahil sa kanyang drug war na kung saan siya ay nakasuhan ng International Criminal Court ng crime against humanity dahil nga po sa mahigit 30,000 na namatay dyan sa kanyang drug war mula 2016 hanggang 2019 na kung saan tayo ay miyembro pa ng ICC. At kung ating babalikan mula nga po 2011 hanggang 2019 tayo po ay miyembro ng International Criminal Court at tayo po ay nag-withdraw lamang dahil nung makasuhan 2017 nga ay kinasuhan nga po ng ICC itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya naisipan niya at ng kanyang team na kumalas na sa ICC noong 2019 at yun nga po ang kanilang nasa isip kapag tayo ay hindi na miyembro ng ICC ay hindi na po siya ika nga ay makasuhan or matutuloy ang litisin diyan sa The Hague, the Netherlands. Subalit ang kampo po ni dating Pangulong Duterte ay nagkamali sapagkat yan nga po siya inaresto kahapong Marso 11 at bandang alas 11:03 ng gabi siya nga po ay dinala na doon sa The Hague upang simulan na ang paglilitis sa kanya at yun na po ang pagkakataon upang kanyang erase ang kanyang mga defenses na sa pamagitan ng kanyang mga abogado. Isa na nga po dyan si Miguel Dea, si Delgra at siguro si Harry Roque. Kung hindi rin siya maaaresto. Yan po, so ginigit pa rin ng kampo ni Duterte na wala nang jurisdiction sa atin ay ICC kaya hindi siya dapat inaresto. Subalit yan po ay nadesisyonan na ng Supreme Court. May desisyon na po dyan na meron pa rin po jurisdiction ng ICC sa atin kung ang pag-uusapan ay mga kaso o mga paglalabag sa batas na ginawa ng administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2019 na kung saan nga siya ay nag-withdraw sa mga payo na rin ng kanyang mga lawyers. Iyan ang kanyang team. So yun nga po ay walang kaligtas-ligtas at nakita natin, napanood natin na sinasabi nga doon, ang inaargumento nila na ano ang kasong binibigay sa akin, wala namang kaso, wala namang warrant of arrest, pero ngayon po ay naglabasan na sa mga balita na mayroong warrant of arrest na inisyu nga ang International Criminal Court as early as March 7, 2025 at ang nag-enforce nga po niyan ay ang International Police or Interpol na kung saan ay miyembro ang Pilipinas at in fact meron tayong Interpol in Manila kung bagay nakabase tayo dyan at nga nakipag-coordinate ang PNP. Kaya ito si General Torre ay sumusunod lamang naman sa utos at yung sinasabi ni Hanilet yan sa video niya, tinaton niya, walang kaso, eh meron pong kaso. Yan po yung waglabag nga at yan ay tinatawag na crime against humanity or krimen laban sa sangkatauhan sa Tagalog. Yun po ang kaso ni dating Pangulong Duterte. Ay siyempre nag-iyakan yung mga supporter, mga DDS. Nakita natin si Badoy, the famous red tagger in the Philippines, ay umiiyak. Hindi natin alam kung siya ba umaarte o talagang tunay yung kanyang pag-iyak, ang kanyang paghagulhol. Samantala ay nagdiriwang napakaraming mga Pilipino. Nagdiriwang at iba naman ay hindi naman diwang na diwang, lalo na yung mga pamilya ng mga nabiktima niyang drug war ni Duterte. Hindi naman sila diwang talaga na diwang, kundi sila ay parang naibsan ang kanilang dibdib dahil sa wakas ay makakamta na nila ang hustisya. Nagsalita si Senator De Lima, Senator Trillanes, etc. etc. So yun po, tuloy-tuloy na po ang pagulong niyan at malamang ay susunod na dyan yung ibang mga kasapakat o ika nga ay nakasali sa pagpapatupad niyang drug war ni Pangulong Duterte na kung saan ay mahigit ngang 30,000 ang namatay at malipol dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga po mga kabayan, ayan nga po isusunod na ba dyan? Malamang ay si Senator Bato de la Rosa na tumatakbo ngayong senador muli. Hindi natin sigurado si Bungo pero alam ko dinidiscuss din dati na malamang makasama rin dyan si Bibi Sara Duterte dyan sa mga kaso na yan sapagkat siya ay mayor no mangyari din yan. Mga paglabag na yan sa batas na crime against humanity ay tinuturo din si Sara Duterte na sa marami rin pagpatay dyan sa Davao nung siya ay mayor ay kaya siya ay nakabilang din dyan sa crime against humanity at alam ko nagturo sa kanya itong si Las Cañas. Samantalang ang nagturo kay Duterte kumanta mga kaibigan na itong mga hitman niya na sina Las Cañas at si Mato Bato. Yung pareho mga hitman ay talagang nagkakatay ng tao mga ito. Tinililibing doon sinatawag na killing fields sa Davao. Ngayon naman killing fields na yun ay pag-aari ng isang negosyo ng isang kaibigan ding malapit ni Pangulong Duterte. So yun po, at itong ating headline thumbnail hindi po yung fake news. Magbabalik po sa Pilipinas
na si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yung mga DDS, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa, mga ka-DDS. Babalik po si Pangulong Rodrigo Duterte at patuloy yung pagdiriwas kanya pagbabalik ay sasalubungin siya ng masigawong palakpakan sapagkat babalik po. Babalik na si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kailan po ang kanyang pagbalik? Babalik po yan matapos siyang napagsilbihan ng kanyang pagkakulong na 10 hanggang 12 taon. Yan po naman ay base doon sa mga nahatulan na ganyan po ang range. Maiksi lang naman yan, 10 to 12 years. So, ang mga DDS, magdiwang saglit lang po yung 10 to 12 years. Kaya babalik po si Pangulong Duterte matapos yung mahatulan. Kung mahatulan, at kung maabsuelto naman, o di very good. At kung hindi, makakulong siya 20 to 12 years or pwede pa siguro tumaas. So, pero unsure, babalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte sapagkat hindi naman siya mamamayan ng Netherlands. Kaya babalik yan sa Pilipinas pero hindi ngayon, hindi bukas, kundi pagkatapos ng maaaring isang dekada. So, yun po lamang. Paki-subscribe po sa ating channel na umuusad-usad naman kahit pa paano. Thank you very much.